Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanjo. Nais kong ibahagi ang kwento ng mga magulang ko sa kung paano sila nagkakilala at ang mga nakakamanghang bagay na kaakibat nila noon. Napaka-intriguing ano? Ganito kasi yan. Kapwa po sila manggagamot. Mga biyasa. Siyempre sa larangang ito ay may mga pagkakataon na animoy nagpapaligsahan at pagalingan sa panggagamot. May mga pagkakataon na may nagpapakumbaba. At may mga pagkakataon din na nagkakasubukan ng mga karunungan sa pamamagitan ng kumbate. Pero higit sa lahat, may mga aswang. Ito ang pinakadetalye sa kung bakit naging ganon at bakit naging ganito. Nagsimula ang lahat nung huling mga taon ng dekada 80 sa lugar ng Oroqueta, sa Misamis Occidental. Bale, lumad na taga doon si Orlan. Sa panahong yon ay binata pero nagtataglay na ng abilidad na kayang manghilot at manggamot sa pamamaraang lokal. Namana niya ang katangian sa kanyang yumaong ama. May ipinasa sa kanya ito na isang bertud at nasa loob ng kanyang katawan. Ayon sa kwento, mutya daw ng bigas, na kung saan naman kadalasan ay binabaon ito sa katawan. Ang kasama ni Orlan ay ang kanyang nanay at kapatid na babae. Mas matanda si Orlan dito sa kapatid niya ng 3 taon. 21 na kasi si Orlan noon, tsaka marunong na rin itong kapatid niyang pangalanan nating Carmina sa panggagamot. Kaso nga lang, hindi pa mapagkakatiwalaan. Itong nanay naman nila, yun ang nagtaguyod sa kanila hanggang sa makapagtapos ng high school. Sa pamamagitan lamang ng paglalako ng mga kakanin sa eskwelahan. Kilalang kilala si Orlan ng mga panahon na ito. Halos lahat ng mga pasyente sa kanya pumupunta. Subok at talagang nagagawan ng paraan. Maliban na lamang sa sakit na normal na sa katawan na. Kalimitan herbal ang ginagamit ni Orlan dito. At pinapayuhan na sa ospital magpunta at wag sa kanya gawa ng baka doon pa sa kanya mamatay ito. Ngayon, sa pamamayagpag umano ni Orlan, nagkaroon siya ng maraming katunggali. Pasikatan na umano sa karunungan, siraan at umaabot sa punto na may komprontahan. Dinayong bigla itong si Orlan ng taga Siraway. Bantugang taga Siraway at nais masubok ang kanyang kakayanan. Naroroon ang kapatid niya at nanay sa bahay. Payak lang ang tahanan nila pero pulido. Gawa naman sa matitibay na kahoy kagaya ng Malawi at Nara. Nasa beranda silang 3. Doon naman sa may hagdan nitong dayo. 2 sila. Isang matandang lalaki at isang nasa 30 lamang ang edad. May isa pagkamaangas ang presensya. Barumbado sa kanto kong tingnan. May mga tao pa nga na nakikiusisa nun. Malalapit lang kasi mga kapitbahay doon tapos natural na mga marites sa probinsya. Mapabata, matanda at lalaki. Mga tsismoso at tsismosa. Itong nakabungad na matandang taga Siraway, sinabing may nakapagsumbong daw sa kanya na may isang albularyo sa lugar na nang-aagaw ng mga pasyente. Wala umanong dapat agawan. Nasa patakaran na umano ito. Hindi pwedeng lumipat ang isang pasyente kapag nasa proseso ng isa pa. Malay ko ba? Hindi naman ako nang-aagaw. Baka lumilipat lang. Mali lang siguro yung pagpapaliwanag sa'yo. Ano nga palang pangalan mo nung? Tanong ni Orlan. Nagpakilala itong matanda. Maging yung bata-bata ng konti. Pero tawagin na lamang natin silang Manong Didong at Jano. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Kung lumipat malalaman mo naman yan. Kasi nga mararamdaman mo ang karga ng pasyente na mula sa katawan. Paano kung wala akong naramdaman nung? Baka peking albularyo yung sinasabi nyo. Baka pera lang yung habol.
Kaya siguro wala akong naramdamang karga sa pasyente. Iniinsulto mo ba ako? Hindi ba halata? Nagsasabi ako ng totoo. Yan na nga bang nagiging resulta ng inggit-inggit na yan eh. Bakit hindi na lang kasi gawin ang dapat nung? Kinakailangan pa talaga ikumpirmang sarili sa iba. Magkakaiba po yung karunungan, Manong. May kaya akong gawin na hindi kaya ng iba. May kaya yung ibang gawin na hindi ko naman kaya. Para naman po tayong mga bata dito. Matapos makapagsalita nitong si Orlan, nagkatitigan si Manong Didong at Jano. Tapos ay kinawayan ni Manong Didong si Orlan noon. Pinababa ng bahay at sinabing makikipagsubukan siya. Titingnan niya umano ang katag o angas nitong si Orlan. Patulan mo, kuya. Ikaw pa daw ang maangas. Hindi na naisip na silang dumayo. Bakit ka ba kinaiinggitan eh? Pangit ka naman. Sabat ng kapatid ni Orlan. Ganun talaga umano si Carmina. Sakit sa ulo. Pero mahal na mahal niyo ni Orlan. Pumasok ng bahay si Orlan tapos hinaplos ang Birheng Maria sa altar at nagdasal ng paggabay. Ilang mga sandali lang ay bumaba na ito. Yung mga tao naman para bang natuwa pa. Yung tipong nasa sabungan. Hindi lang kasi ito isang beses nangyari ka Orlan. Mga nasa ika-4 na. Kaya itong mga tao natutuwa kapag may subok-subok. May tinurong lugar si Orlan. Doon ito sa Patagan at may matatayag na puno ng mahogany dito. Tanghaling tapat man pero hindi mainit dun banda. Sumusunod sa kanya itong 2 dayo. Kasabay naman noon ang pagbuntot din ng mga kapitbahay. Nagpalinga-linga pa si Orlan hanggang sa may napansin siya doon sa nagpaparid na kapitbahay na bago sa kanyang paningin. Isang dalaga daw na katawag pansin gawa ng maputi at may itsura. May alindog din ang katawan kung kaya naman umandar ang gana ni Orlan. Aminado si Orlan noon na gusto niyang pakitaan ng mga dayo ng abilidad niyang hindi natitibag. Tapos kasabay na rin noon ang pagpapapansin dito sa babaeng ito. Kumakabig pa ng lakad si Orlan. Sinasadya niya ito para mas dumikit siya doon sa dalaga. At para makita niya ng malapitan ang itsura noon. Maganda nga. Nagtataka siya kung bakit may ganon. Bakit may baguhan? Siguro, kasama ito nila Manong Didong. Tama na siguro dito. Tsaka kayo, lumayo kayo ng konti. Baka may mangyari pa sa inyo eh. Miss, usog ka ng konti. At kung pwede, diyan ka sa likod ng kahoy. Wika ni Orlan. Walang ano-anong sinimulan kaagad ang subok. Nagkakapustahan pa umano ang mga kalalakihan doon. May pabor kay Orlan, may pabor din kay Manong Didong. Para silang mga manok nun. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang namanhid ang katawan ni Orlan. Napapamura si Orlan. Nagpapaangat pa umano siya noon ng poder pero binira na kaagad siya ni Manong Didong. Sandali, Manong. Wala bang mga batayan? Hindi ba yung tipong may mga sinusud na kasunduan? Tira na lang kayo ng tira eh. Ibang subok ang gusto ko. Ang pabilisan ng talandro at palakasan ng poder. Walang mauuna. Walang susunding patakaran. Abay, kinain niya lang din pala yung mga sinabi niyo kanina sa akin ha. Di ba ikaw pang nanguna na walang agawan ng pasyente? Na sumunod dapat sa patakaran. Walang hiyang yan bastos ka palang matanda ka. Kung sa bagay, ikaw ba naman yung susugod sa isang lugar na hindi alam yung sitwasyon eh? Bastos talaga yung tawag doon. Matapos makapagsalita ay nagsimulang mag-usal si Orlan. Sabay tapik sa kanyang balikat. Isang uri ito ng pagkakarga ng kabal. Pero hindi nawawala ang pamamanid sa kanyang katawan. Yung mga tuhod ni Orlan para na umanong bibigay. Nangihina siya at habang nangyayari naman yon, lumalapit sa kanya si Mang Didong. Nag-uusal daw ito ng pangtapos at pangbasag ng kabuang karunungan. Isang uri ng talandro na kakalasan ng isang tao ng tangang kaalaman at kung anong mutyanon. Hindi alam ni Orlan ang gagawin. Wari niya sa mga sandaling ito, yun na ang katapusan ng kanyang pagtulong sa kapwa.
Dama niya umanong presensya ng talandor ni Manong Didong. Pero sa hindi malamang dahilan, eto umanong dalagang nasa likod lamang ni Orlan. Biglang lumapit at humarang. Sinabing maglaro daw ng patas si Manong Didong na siya namang ikinagulat ng lahat ng naroroon. Maging si Orlan ay napasimangot ang muka at nagtaka kung bakit umiksena itong babae. Matapos lang makapagsalita ay biglang tinabihan si Orlan at tinapik ang bisig nun. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Orlan. Nawala ang pamamanhid ng kanyang katawan. Ultimo yung mga tuhod niyang bibigay na nagkaroon ng lakas. Walang ano-anong sumagot ng talandro si Orlan. Diretso yun. Umabante siya ng lakad tapos sinapok sa mukha itong matanda. Saksing buhay umano ang mga tao doon kung paano bumagsak sa lupa itong si Manong Didong. Mabilis yung inalalayan ni Jano tapos si Jano sanang aarangkada pero sinabi ni Orlan na, "Tutumba ka din kapag sinubukan mo. Nagpunta lang kayo dito para mag-iskandalo. May respeto naman ako sa mga katulad nyo eh. Pero yung mandaraya at ng lalamang hindi ka tanggap-tanggap yun. Umalis na kayo ngayon din dahil kung hindi, kakalasan ko kayo ng mga karunungan." Namaga ang uso nitong si Manong Didong. May dugo pa sa ilong at namumula mga mata nun. Tila ba buong muka ang nagkaroon ng pinsala. Umalis sa mga yon. Pinagbabato pa ng mga tao na natalo sa pustahan. Mga wala naman umanong ibubuga. Habang si Orlan ay mabilis na hinagilap ang babae pero wala. Nawala na doon. Buong pagtataka niya talaga dahil alam niyang karaniwang tao lamang ito pero bakit may nangyari sa kanya nang tapikin siya noon? Bakit nawala ang panggapos o mano ni Manong Didong? Yung pamamanhid kasi at unti-unting panghihina, tama ng panggapos yun kasabay ng parusa. Hindi makikita sa mata pero mararamdaman sa katawan. Hinanap niya ng hinanap ang dalaga. Nagtanong pa siya sa isa sa mga tao doon kung nakita ba nito ang babaeng lumapit kanina. Ang sabi ng residente, bagong lipat daw yon. Taga Negros. Tinuro ang bahay kung saan. Dagdag pa ng taong kausap, gumala-gala daw kasi kahit minsan lang si Orlan nang masilayan naman itong pagbabago ng lugar. Hindi puro panggagamot lamang ang inaatupag. Tinanaw ni Orlan ang tinurong direksyon. Marami naman kasing bahay sa gawing yon. Naisip niyang bisitahin ito pero ang problema baka ibang isipin. Kinahapunan dahil wala namang pasyente ay gumala na si Orlan. Inaalam niya sa mga puntong ito kung saan ba talaga nakatira ang babae. Nagtanong pa siya doon pero wala namang matinong sagot. Puro kasi abala ang mga tao. Lalo na't malapit nang magdilim doon. Hanggang sa nakakita siya ng bagong tayong bahay. Bungalow yun at may mga ritaso pa ng kahoy na nagkalat. Parang may tao gawa ng bukas naman ng pinto tapos may ilaw na din yon. Bali nasa looban nitong bahay na ito. Looban na medyo masukal, makahoy, tapos may parting maputik. Hanggang doon nakarating siya makita lamang talagang babae. Bumati siya sa labas ng bakuran. Mga 3 beses yon at noong may sumilip sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito yung babae. Nakatitig lamang yun at nakasimangot pang mukha na para bang nayayamot ito sa presensya niya. Sa kabila noon ay tinawag niya ito ng bis at sinabing kung pwede ba daw makausap ito. Lumabas naman itong babae. Nasa may beranda yon na hindi pa natatapos ang railings. Nagtanong siya kung bakit nais makipag-usap. Ako nga pala yung si Orlan, pwede bang pumasok ng bakuran? Masyadong maselan kasi mga sasabihin ko at baka may makarinig. Tumango ang babae nun. Pinaupo siya nito sa beranda. Nagpakilala ito sa kanya. Pangalanan na lamang natin itong Solina. Ano ba yung sasabihin mo? Yung nangyari, yung ginawa mo, manggagamot ka ba? Sinabi ni Solina na hindi siya manggagamot. Napadaan lamang siya tapos natawag ang atensyon niya dahil nga parang may magsusuntukan. Narinig niya lamang umano ang sinabi ni Orlan.
na kesyo parang nilalamangan siya kaya sinita niya yung matanda na maglaro ng patas noon. Napatanong pa yung babae kung anong meron doon. Natanggal kasi yung pananakit ng tiyan ko nang tapikin mo ako eh. Hindi ako mangmang, Miss Sulina ha. May karunungan ka. Malakas pero hindi ko dama. Pero ang nakakagawa lang ng ganun, mga malalakas. Sinagot siya ni Sulina na kung wala namang ibang sasabihin, pwede na itong umuwi si Orlan. Wala namang kabuluhan umano ang pinagsasasabi nito. Umuwi na ito at baka maabutan pa siya ng kanyang ama. Tumango lamang si Orlan. Itanggi man umano ng babae ang lahat pero malakas ang kutob nito na may lihim ito. Sadyang maingat nga lang pero malakas at hindi hamak na mas delikadong kalaban. Maraming araw ang lumipas. Napapadalas ang pagsipat niya sa tirahan ng babae. Dahil na rin ito sa patuloy na pagkabagabag nun. Isa ding dahilan ay may angking ganda sa Sulina. Bagay na nawiwili din si Orlan dito. Makalipas umano ang isang buwan ay nakita niyang babae sa merkado. At sa pagkakataong ito ay may kausap si Orlan. Mag-asawa. May problema ito dahil nga inaaswang. Itong babaeng buntis nang hingi ng tulong gawa ng gabi-gabing sumasakit ang tiyan. May nakapagpayo na baka inaaswang kaya ganon. Mas maiging manghingi ng tulong umano sa albularyo. Matapos nang sabihin ng mag-asawang ito kung saan nakatira, sinabi ni Orlan na pupunta niya na lamang mamayang gabi. Ilang mga sandali noon ay napadaan nga sa kanyang kiliran si Sulina at nakatitig ito doon sa babaeng buntis noon. Napasimangot daw talaga ang mukha noon ni Orlan. Mabilis pumasok sa isip niya na itong si Sulina. Aswang. Sinundan niya si Sulina. May bitbit itong bayong na nag-uumapaw sa gulay. Alam ni Orlan na alam nito na nakasunod siya sa babae. At hindi nga siya nagkamali nun. Biglang huminto si Sulina tapos tumingin sa kanya. Tinitigan sa mga mata si Orlan. Hindi nakagalaw ang lalaki. Nawari ba'y nauungusan siya sa pamamagitan lang ng titig nito. Noong magkaulirat na si Orlan, walang ano-anong nagwika ito ng, "Siguro umalis kayo ng Negros dahil nga nabulabog na kayo dun, no? Huwag na huwag niyong gagambalain ang lugar dito dahil sa oras na malaman ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Mga aswang kayo, di ba?" Napangiwi ang bibig ni Sulina. Parang matatawa ito. Tinanong niya si Orlan kung nababaliw na ba ito. Albularyo daw si Orlan at malamang malalaman nito kung aswang si Sulina o ang pamilya niya. Hindi porket tumitig ito doon sa kausap niyang buntis. Tinanong ni Sulina kung anong meron doon. Kung masama na ba umano ang tumitig nun. Naglalaro lang umano sa isipan ni Sulina na mabubuntis din siya balang araw kapag may asawa na ito. Kaya siya napatitig doon. Sinabi pa ni Sulina na kung duda itong si Orlan ay pwede siya nitong titigan sa may mata. Kahit umano hubaran pa si Sulina, wala umanong makikitang aswang sa katawan niya. Tapos tinawag pa nito si Orlan na baliw. Nakanganga lamang umano si Orlan noon. Pinaulanan siya ng sermon nitong babae. Tama naman kasi. Malalaman niyang aswang ito dahil nga albularyo siya. Hindi sa pamamagitan ng kinikilos kung hindi sa pamamagitan ng presensya. Napayuko na lamang noon si Orlan. Sumambulag sa kanyang mukha ang sandamakmak na kahihiyan. May kasama pang pang-iinsulto. Noong naglakad na daw si Sulina, sinundan niya. Manghihingi sana ng pasensya pero sinalubong daw ito ng isang matandang lalaki na makisig ang katawan. Tingin niya, yun umano ang tatay nito. Kaya pala basta na lang sinabi ng babae no na baka maabutan si Orlan ng kanyang tatay kapag naroroon pa sa bahay ng dalaga. Gawa ng malaking tao itong tatay ni Sulina. Kinagabihan, tinungo ni Orlan ang bahay na sinasabing inaaswang. Sa labas pa lamang daw siya ng bakuran noon. Amoy na amoy ni Orlan ang nilalang. Batid pa nga niyang baka naroroon na itong at nakaatang o nakabantay lang.
Nanatiling kalmado lamang ang binata na bumate. Bumungad naman yung lalaki. Pangalanan natin itong Tani. Habang yung buntis naman na sa kasalukuyang nakasilip sa bintana, Amy. Bagong kasal ng mga ito. Nagpaliwanag kasi si Tani na noong 1 buwan lang, nabigyan sila ng lupa at bahay ng magulang ni Amy. Pero yun na nga, ilang araw lamang noong tumira sila sa lugar ay panay sakit ang tiyan. Ang problema ay wala silang kaanak sa lugar gawa ng itong mag-asawang ito ay taga-Tangub. Sabi naman ni Orlan, siya nang bahala. Itong babae, Sir Seth, ay pinatapak sa loob ng batya na may tubig. Tapos ang tubig na yon ay nilagyan ng asin. Habang nangyayari ito ay pinapaliwanag ni Orlan kung bakit niya ginawa yon. Hindi daw mararamdaman ng aswang ang buntis. Makikita pero hindi mararamdaman at maaamoy. Isang uri ito ng harang para mayamot ang nilalang at umalis na lamang yon. O kung hindi naman kaya, may gagawin na itong hindi maganda. Antayin lang daw ng mga 1 oras hanggang 3. Magbibigay udyat umano itong si Orlan. Pasado 8:00 noon, nakatayo lamang ang babae sa batya. Walang hahawakan, walang tutukuran, walang sasandalan. Dapat matatag at wag susuko kahit nangawit yon. Ayon naman dito kay Amy, hindi daw sumasakit ang tiyan niya. Tumango si Orlan at nagwika pa ito na hindi talaga sasakit gawa ng may harang. Pero hindi naman pwedeng gawin ito lagi kasi nga sakripisyo talaga. Kailangan umanong palayasin ang nilalang at kapag nang laban, patay na lang ito. Mga kalahating oras ang nakalipas. Kumalabog ang bubungan. Napatingala si Orlan. Tapos lumabas siya ng bahay. Bunggalo lang ang tirahang ito na gawa sa karaniwang kasangkapan. Kahoy, amakan at simento ang ibabang parte. Yung bubungan, pawid pero may kisame. Nakita ni Orlan ang nilalang. Gumagapang-gapang umano ito sa bubungan. Hindi niya muna pinakialaman. Inobserbahan niya kung bababa. Kasi ang nilalang kapag may sadya at nabigo, 2 lang ang kakahantungan. Magbubuwis buhay ito para makuha lamang ang gusto o hindi naman kaya'y lilisan. Hanggang sa nawala umano ang nilalang na yon. Kaagad nagtungo sa likod ng bahay si Orlan at doon ay nakita niyang nakakapit ito sa dingding. Nakasilip sa bintana at nakapatiwarik yon. Ni hindi man lamang siya pinapansin ito. Akala siguro ng nilalang ay hindi siya nakikita pero ang nakabungad pala sa kanya, isang albularyo. May sabulag kasi ang aswang kaya hindi talaga ito madali masilayan kapag nasa isang bahay ka. Walang ano-anong hinatak pababa ni Orlan ng nilalang. Inipit ang leeg kasabay ng pagkandado ng kanyang mga paa doon sa mga paa ng nilalang na ito. Nagpupumiglas daw ito. Napakabaho pero tinitiis lamang ni Orlan. Hanggang sa naluwagan ni Orlan ang pagkaipit sa leeg kung kaya't nakagat siya ng nilalang. At dahil dito, napilitan siyang pakawalan yon. Animoy mababaklas umano ang kanyang bisig nun. Matapos mapakawalan, sinunggaban si Orlan. Hindi nakapaghanda ang binata kung kaya't natamaan siya ng pagsakmal nito at nabalandra sa may dingding. Humampas talaga siya ng malakas. Nasira pa nga umano ang amakan nun. Bumagsak sa lupa si Orlan. Nawalan siya ng lakas. Hindi daw niya inaasahan na ganon kabagsik ang nilalang na ito. Inakala niyang karaniwan lamang ito pero napakalakas umano. Dapat pala ay dinaan niya sa ritual o hindi naman kaya sa talandro o palipad hangin. Hinablot si Orlan at hinagis patungo sa bakuran. Napadaing ng malakas ang binata. Wala pa namang mga kapitbahay sa malapit. Nasa may labasan banda mga kapitbahay nun. Pilit siyang bumangon. Kasabay nito ay ang pagkarga ng dasal at tapik sa kanyang balikat.
Nanumbalik ang lakas ni Orlan pero naroroon pa rin ang sakit sa katawan. May pinsala ito sa bisig. May pinsala din siya sa likuran. Nagkumpas ng kamay si Orlan. Kasabay noon ang pagdura ng parabang nagbubuhot ng hangin. Umaatras ang nilalang. Tinatamaan na ito ng talandro ni Orlan noon. Pero naglalaban talaga. Kumbaga, makikipagtablahan ng nilalang na ito. Nasaan yung tao ang katawan na may pangit na mukha umano? Karaniwang gabunan daw ito at hindi yung puro. Pero napakalakas talaga. Naiinda ang orasyon. Sumusuka pa nga umano ito ng dugo dahil sa tama ng talandro pero nagagawa pa rin lumaban. Napapaisip si Orlan na tagilid siya sa mga sandaling yon. Nakahawak siya ng pamalo. Ginamit niya ito pero hindi man lang inalintana ng nilalang. Lalapit sana si Tani. May bitbit na itak pero pinapasok ng bahay ni Orlan at sinabihang wag daw maliitin ng isang aswang na ito. Baka pati si Tani madamay nun. Nagbuno si Orlan at ng nilalang hanggang sa makarating daw sa may putikan. Kangkungan na umano yun at may kanal pa na galing sa fattening ng babuyan yon. Napakasaklap man nung lugar pero walang nagawa si Orlan kung hindi ang ihilamos na lamang ang sobrang duming putik na ito. Hanggang sa bigla umanong umatungal ang nilalang. Takang-taka ang binata. Sa punang aswang ang tagiliran at nawawalan ng balanse nun. Napatanong si Orlan kung anong nangyayari. Para bang nasaksak ang nilalang dahil nga sa pusa po ang tagiliran nito at patuloy talaga sa pag-atungal, Sir Seth. Maya-maya pa'y natumba ito sa putikan. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niya si Solina. May kung anong hawak ito na nakaduro sa nilalang. Lumapit yon kahit na maputik pa. Lalong nalito ang binata. Kitang-kita niya sa kung papano ikumpas na Solina ang bitbit nito na siya namang nagpapaatungal ng husto sa nilalang na yon. Hanggang sa tamaan daw ng liwanag. At dito niya napagtanto na bagakay ang hawak ng babae. Mga 2 dangkalang haba. Walang patulis, pero bagakay talaga. Tinapakan naman ang bibig ng nilalang tapos itong bagakay itinutok sa leeg at diniinan. Nagmamakaawang nilalang na wag siyang patayin. May mga anak umano siya. Hindi lang daw maiwasan ng sumpong. Pero hindi naman daw talaga siya nananakit nun. Sinigawan siya ni Solina. Sinungaling daw. Gabi-gabi umanong sumasakit ang tiyan ng buntis tapos hindi nananakit. Tinanong ni Solina kung anong pangalan ng nilalang. Sabihin umano sa kanya, pati ang tirahan kung saan nakatira. Kung gusto pa umano ng nilalang na mabuhay nun. Sinabi naman yun ng aswang. Pangalan at lugar. Hindi daw siya nagsisinungaling. Alam mo na siguro kung bakit ko tinanong. Dahil kapag nalaman ko may ginawa ka pang kasamaan, sa susunod na mahuli kita, papatayin talaga kita. O kung hindi naman kaya ibibilad kita sa araw at sarap na maraming tao. Umalis ka na. Huwag kang magpapakita sa akin ha. Huwag kang babalik dito. Mayayari ka talaga. Umalis ang nilalang. Itong si Orlan ay nakanganga ang bibig habang nakatitig sa babae. Manghang-mangha siya sa ginawa nito. Tama siya ng hinala. May lihim nga at sobrang lakas pa ng karunungan ng babaeng yon. Ang nakakabilib pa, hindi niya ramdam ang karga. Bagay na napakahirap umanong pagtantuhin dahil kapag ang isang tao na nauumapaw ang karunungan, sisingaw talaga umano ang presensya nito. Pero si Solina, nagagawa pa rin maitago. Tumingin daw yun sa kanya. Tapos ay sinabihan siya nito na, gamitin mo naman yung kokote mo. Dapat hindi mo na dinaan sa proseso ng mayayamot ang aswang eh. Ang bagal ng pagsugpo niyan eh. Diretso. May mga orasyon ka naman, bakit inantay mo pa? Aral sa yan. Matagal ka ng tanyag pero wala ka palang diskarte. Ang kupad mong gumawa ng paraan. Gaya na lang ng nangyaring subukan.
Unahan mo na kaagad at huwag antayin na ikaw yung unahan. Paho naman dito. Wika ng babae nun sabay talikod at lakad patungo sa may hindi na maputik. Iniwan pala nito ang tsinelas doon. Nakita ni Orlan na nagsuot ng tsinelas sabay tungo sa poso at naghugas ng paa. Nakasaya lamang si Solina. Hanggang sa mga sandaling yun na hindi pa bumabangon si Orlan sa putikan. Hindi pa napoproseso sa kanyang diwa ang natunghayan at noong matauhan, naligo na lamang siya sa poso nun. Wala na doon si Solina. Umuwi na ito. Iniisip ni Orlan sa kung paano nakarating doon ang babae. Malayo naman eh. Bumungad sa kanya si Tani. Ayon pa dito ay kung sino umano yung babaeng yon. May narinig kasi silang boses ng babae sa labas. Ayon naman kay Orlan, may isang aswang pa daw ang dumating. 2 daw yon. Babae ang isa. Nataboy niya na at hindi na umano babalik pa.